So yun, okay KGX, kumusta kayong lahat at pag-usapan natin tong sinabi ni Boss Kuko Crypto, no? So kung ano yung thoughts natin dito, ano yung masasabi natin sa mga sinabi niya ngayon sa kanyang Facebook page. Pero bago ang lahat, pakita ko lang sa inyo mga idol, no? Ang ginawa natin ngayon, pumunta muna tayo sa yung token natin, nag-BGB muna tayo ngayon kasi napansin ko BGB, medyo tahimik ang BGB. So meron tayong 1,400. So kung mapapansin nyo, nagtitrade tayo kanina tapos nag-withdraw tayo, no? Nag-take profit muna tayo. And then ang gagawin ko ulit, yung 400 na yan, i-withdrawin ulit natin, magtitira lang tayo ng 1,000 USDT. So dahil alam naman natin, ang Bitcoin halving, no, 2024 pa, hindi ko pa sinasabing bull market na. Hindi ko pa sinasabi yon. Para sa akin, hindi pa bull market, no? So hintayin ko yung Bitcoin halving kung ano mangyayari diyan. So yung 44,000 na sinasabi nila, para sa akin mababa pa yan. Sabi nila magwa 100,000, yung iba 250 to 300. O mababa pa yan, yung 44,000 na yan. So kaya stay put muna tayo ngayon. Stay put sa mga coins lang muna tayo. Coins tulad ng sinabi ko, yung 1,400 na yan, pinakita ko yan. Paano ko nakuha yan? Doon yan sa ADA, Dogecoin, and FTM. Alam niyo yan, di ba? Sa mga tropa natin, sa mga dati nating subscribers, alam niyo yan. Balikan niyo yung mga video natin, makikita niyo, no? Yung 13 pesos na binili natin ng ADA Lumipad, di ba? So 13 pesos, kaya lang nagbenta tayo ng 22 pesos. No, 13 pesos to 22 pesos. Pero good na yun kasi profit na yun eh. Then Dogecoin, 3.46 to 5.8. So good na yun mga idol. FTM 16 to 20. So good na yun. Para sa atin profit na yun, di ba? So hindi kasi tayo hindi natin mina-maximum yung profit, di ba? So ngayon, ginagawa ko ngayon, lilipat ako ngayon ng ibang token. So yun yung kasi nakita naman natin eh, di ba? Lumipad yung token, di ba? So, panalo na yun. XRP, ganun din. Sinabi ko na rin sa inyo yan. RON token, ganun din. Sinabi ko din yan. No, yan yung mga token natin na inaaral kasi natin, mga idol. Okay? So, ngayon, saan tayo ngayon? Meron tayo dito, BitGet, no? XMAS and New Year Crypto Market. Kung mapapansin nyo, 5,000 USDT yung price pool nila. Sumali na kayo dito. Ang gawin nyo, i-click nyo yung link namin sa description, no? Para kasali kayo. Okay? So, pag na-click nyo yun, dyan kayo mag-register. And then, pag nakapasok na kayo ngayon dito sa BitGet, punta kayo dito. Yan, click nyo to. So, pagka-click nyo yan, mga lodi, so, makikita nyo siya. Ayan. Okay? So, dyan kayo magre-register. So, ayan nyo. Pag nag-register kayo, yung promotion period December 5 to January 2 lang yan. So, sayang yan, yung 5,000 USDT na yan, di ba? So, ayan, global events, ayan siya. Pwede kayo magkaroon ng NFT, i-claim nyo yung NFT nyo. Sabing ganon. Only the top 10 fiat depositor by the end of promotion will be airdrop the BitGet 2024 New Year NFT, making it super rare, no? So, ano pang hinihintay nyo? Mamaya, kayo na yung swerte dyan, mga idol, no? So, mag-register lang kayo, magdi-deposit kayo, and kung kayo yung isa sa top 10, kasama kayo dun sa NFT na yan. So, kapag naglabas ng NFT na rare ang isang platform, is mahal yan mga idol, no? So, ayan, new welcome kit, no? New users exclusive, no? Minimum required. Wala, yung mga bagong users na walang minimum required. Pwede kayong bumili through bank deposit o credit card, debit card, no? Basta yung i-trade nyo is 50 USD. So, 2,500. So, pwede na yun. So, ayan yun. Activity C, XMAS, and New Year Advent Calendar. Buy the crypto via credit card. And basta yan. To share, 5,000 USD price pool daily. 5,000 USD price pool daily yan, ha? So, sa mga top depositor. Ayan. So, ito yung mga terms of condition. So, ayan. Activity, 1,000 NFTs will be distributed in the top fiat depositor. So, napakadami. Diba? So, ano pang hinihintay nyo? Register kayo sa BitGet, pamalit nyo muna sa Binance hanggat may problem ang Binance. Okay? So, ngayon, balik tayo ngayon kay Kuko Crypto. Sabi ni Kuko Crypto dito, no, 2 years ago, simula nang bumaba. Excuse me.
Ayan. 2 years ago, simula nang bumaba ang token prices, 2021 yata, 2021, hindi kami tumigil magtrabaho. 2022. 2021 tama. 2024 na, puro ka pa din reklamo. Aro, Diyos ko. So, 431. Pagtrabaho, dumiskarte, magsumikap, huwag umasa sa balato. Okay. So itong sinabi ni Boss Kuko dito, mga idol. Totoo yan, mga lodi, no? Alam nyo ba, sa bear market nagsisimula lahat eh. Bear market nagsisimula yung syempre alam naman natin, kapag ka BTC ang binili mo, ETH binili mo, so yung mga yan, yung dalawang yan, or BTC na lang, no? Sabi natin, low risk yan. So, mid risk and yung mga high market cap or mid market cap, ganyan. Tapos yung high risk, ito yung mga low market cap talaga, no? So, ayun yun. Ngayon, ito, yung sinasabi niya, no, ibigay din natin yung ibang mga nakita natin before. Marami talagang kumutya kay Kuko Crypto dahil isa si Kuko Crypto sa, syempre, lagi nag-live about Axie Infinity, tanungan yan, nagbebenta ng Axie. Alam naman natin, sinusuportahan ng YGG Axie Infinity. So, hindi nila kasalanan yun, mga idol, no? Kasi una, nung nakita ko lang, no? Kasi kahit ako, sa totoo lang, pumasok ako sa Axie Infinity nang wala akong alam. Bitcoin lang ang alam ko. Yun lang yun. Pumasok ako, Bitcoin lang ang alam ko. Basta ang alam ko, pag pinasok ko yung NFT na yan, yung Axie Infinity na yan, kikita ako, yun lang ang alam ko. No? And then, nung pumasok ako sa Axie Infinity, sabi ko, dahil nung bumili na ako ng Axie, kinabahan ako. Sabi ko, tapos doon ako nag-start, sabi ko, ano ba yung BTC? So, bakit? Paano ba tumatakbo ang cryptocurrency? Tapos nakita ko, grabe yung buy and sell. Yung volatility, grabe, no? Yung may bagsak bigla, may angat bigla, parang ganon. So, nung nag-start ako niyan, sabi ko, ganito pala to. So, after 1 month na nag-Axie ako, sabi ko, ang taas naman ang value ng SLP. Biglang nag-20 pesos. Panahon yun, June. I think June yun. June or mag-July. Parang ganyan. Basta June, parang ganyan yan. Yan yung 20 pesos days. Sabi ko, ang taas naman ng value. Tapos sabay bigla nagugulat ako bumababa. Ba't ang bilis din bumaba? Hindi ko sila maintindihan kung bakit talaga. And then, pag nagbenta ka ng Axie, una ako nag-breed ako, sabi ko, gibenta ako. Wala akong alam na tataas siya, wala akong alam na bababa din yan, wala akong alam na gano'n, no? Tapos, ang pagkakapanalo ko sa Axie is chamba, no? Na walang alam. And then ngayon, benta ako ng Axie, okay. Kasi ang dami din taong gano'n, 5 minutes ka lang mag-post sa Facebook, grabe na yung PM sa'yo, no? Halos 50% doon, scammer. Tapos, 50% kahit pa paano or 25% buyer talaga at yung 25% doon mga buraot, no? Ngayon, balik tayo sa storya, no? And then nung pagdating ng August, sabi ko, parang bumababa yung value. Pero at least kahit pa paano, sabi ko, nakabawi naman na ako. Tapos nagpapascholar na ako simula ng July. Bakit kaya bumababa yung value nito? Doon ko simulang aralin. Sabi ko, okay. So, grabe pala sa cryptocurrency. Sabi ko, may bull pala at may bear. Tapos, nagbasa ako about bear market. Ito yung talagang pagbagsak ng market. So, okay. So, bumabagsak ang market talaga. May ganun pala ang cryptocurrency. Kaya lang, nagulat ako, bakit tumataas naman ngayon ang Bitcoin? Parang ganun. Nung tumaas ang Bitcoin, sumasabay si SLP ng konti and then hindi na ganun kasabay talaga, hindi na ganun ka-hype. And then ang ginawa ko ngayon, ano ba ibig sabihin nito? Okay, bull market na. Tapos sabay biglang after ilang buwan, December na, no? November, no? Nag-start ako ng YT, yung malaking YT ko noon. Sabi ko, okay, kailangan ko palang gumawa ng video, no, about Axie Infinity. Kung ano na yung nangyayari. Dahil naiintindihan ko na yung crypto. Sabi ko, doon nagsimula ako sa Axie Infinity. Ang post ko noon, no, okay pa bang mag-invest sa Axie Infinity ngayon?
Pinaliwanag ko ngayon doon sa Axie Infinity na yun. Kaya dumami yung subscriber ko noon before. Kasi umabot ako ng 27 subscriber, Axie Infinity lang, no? Ang lagi kong topic, no? Kung kilala nyo ako before 2021, nag-start tayo sa Axie Infinity, no? So, pababa na nung nag-start ako sa news, no? Ano na yung nangyayari kasi sila Gios hindi na nagre-reply, hindi na sila nagtutweet masyado, tahimik na sila, parang ganon. And then nagpaliwanag ako doon, no? Sabi kong ganon talaga sa mga kapwa ko managers, no? So, alam ba natin yung pinasok natin? 'Di ba? So, ako kasi ngayon ko lang naiintindihan. Sabi ko kung alam ko na ganito pala mangyayari, sana yung 30 account ko, binenta ko. Sabi ko, isipin niyo yun, 30 account ko noon, no? So, napakaswerte ko noon nung bumili ako ng AXS na 210 pesos before. Bumili ako ng account na Virgin before, tapos bumili ako ng AXS noon. AXS, bumili ako 210, nasa 70, tapos isa lang ang breeding time noon. Tapos naging 2, naging 4. Ganon. Ang ginawa ko, bili din ako ng SLP para at least makapag-breed na ako agad habang nagpapa-level. Kasi naglalaro lang ako noon eh. And then yung kaibigan ko, pinahiram ko ng 2 Axie, pinabili ko siya ng isa. So ganun yun, ang mahal pa ng Axie nun talaga, no? And then naglaro-laro kami. And then nagulat na lang ako dyan. Tapos nabawi ko yung puhunan ko, 2 Axie. Kasi ang overall na puhunan ko dyan, 115 eh. Plus yung AXS, plus yung SLP na binili ko. Umabot ako ng 127, I think 127 to 130. Eh, 2 team lang yon, yung 130 na yon. Ang bentahan nun, 100k. Di ba? So, isang post mo nang bili ka agad, bili, hanggang sa nabawi mo yung puhunan mo. And then, doon ako nagpa-scholar. Doon nagpa-scholar ako, nasunod-sunod na yan mga idol, no? And then, balik tayo doon sa November na nag-start ako sa YT. Sinabi ko yan, nasabi ko, kung alam ko na nababagsak yung Axie Infinity noon, sana ang ginawa ko, nagbenta ng team. Sa isipin nyo, 30 teams. 30 teams yon. Tapos 100,000 isa. Sabihin mo na kamong 90 to 70. Mabilis na yun before. Diba? Maximum 3 million sana yun. Diba? Yaman ko na sana, diba? So, kaya lang, syempre, wala. Ganun talaga. Pero, syempre, may mga nakuha tayong scholar, nakatulong tayo. So, sa akin, good thing. Para sa akin yun, alam ko, marami ako natulungan that time. At the same time, nabawi ko naman puhunan ko, kaya hindi na ako naghabol doon sa mga scholar na nakabili ng sarili nilang team, no? Napakaswerte, no? Kumbaga sila nakabili ng team, tapos sabay napakatiyaga, nakabili sila ng team noon using scholarship account, no? So, and then yung iba bigla na lang iniwan yung Axie Infinity doon sa mga ibang manager. Sa akin kasi nagpapaalam sila eh. Talagang inaamin nila na wala na, piso na lang SLP. Talagang gano'n. Ako, tanggap ko naman na yun. And then, gumawa ako ng content na, ayun nga, sabi ko, alam ba natin yung pinapasok natin? And then, pinaliwanag ko yun. Ganito pala, no? Ang SLP is unlimited. Ngayon, ang mangyayari dyan talaga, soon, dahil sa sobrang dami naglalaro, ang daming nakukuhang SLP everyday, talagang darating sa time, bababa sila dahil dun sa market cap. Parang ganun siya. And then ngayon, nagkaroon ng bear market, no? Sumabay ang BTC sa sobrang baba, pati ang SLP AXS nalaglag din. Pati RON. 150 ang RON before, tapos biglang bumagsak ng 11 pesos. And then, andun na ako sa ayan na, no? Yung kami nila, nagko-content ako sa tuwing nag-tweet si Gios, no? So, doon nagsimula yung sinasabi ni Kuko Crypto, ang haba, no? Na 2 years, no? So, doon sila nag-start. Talagang tatrabahuhin nila ang bear market. Dahil sa bear market, nagsisimula yan. Sa bear market, tinatrabaho talaga lahat yan. No? Yung lahat ng project, yan, diyan ka magpo-focus. Sabi nga nila, bear market, nagsisimula ang unang pagyaman. No? So ako, for example, bear market, ang baba noon. So magkano lang puhunan ko dito? Nasa 200 USD lang. Tapos nagulat ako, sige, everyday gaganto ako, and then lumipad yung isang token, lipat ako ng ibang token. Lumipad yung isang token, lipat ako ng ibang token. No? So umabot nga to, di ba, ng 2,500
USD. Di ba nakita nyo nakaraan nyo? Tapos ngayon binawasan natin. Kasi syempre, take profit. Di ba? Hindi tayo yung maximum na tao eh. Hindi tayo maximum na tao yung gagawin natin. Rekta lang, di ba? Kumbaga, hindi, nanalo ako eh. Sugal pa, hindi. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko lahat yan. Yung profit ko. Ang puhunan lang ilalagay ko ulit yan. Para at least kung matalo yung puhunan ko, meron ako ulit na ipang titrade. Diba? Sana wag lang ako matalo. Diba? And then ayan, no? Ginawa nila lahat. So makikita nyo, ang daming pinuntahan nila Kuko Crypto. Saludo din ako. No? Saludo din ako dahil dun sa may binagyo nun, tumulong ang buong Axie Infinity team. Grabe, I think ang naibigay nun is 40 million ba? I think 40 million yung binigay nila noon. And then tumulong lahat ng community ng Axie doon sa, I think Cebu yun, yung time na yun. Na ano pa nga si Kuko Crypto doon na stranded. Tumulong sila doon. No? Grabe. No, ako, doon pa lang na saludo na ako sa community before. Tapos, na yun. Nagpalaro sila, nagkaroon ng mga tournament, nagkaroon ng mga, syempre YGG, hindi lang naman Axie Infinity yan, may iba ding partnership yan, di ba, na mga games or mga tokens, di ba? So, hindi lang naman sila sa Axie Infinity nagpo-focus. Tulad ng ginawa din nila Gio, sabi nga nila, wala na silang iintindihin pang iba. No? Lahat, nagdesisyon sila na lahat naman babasya kanila, wala na yan, hindi na nila papansinin yan. Magpo-focus sila sa goal nila. And then ngayon, ayan na yung goal nila, no? So dumating ulit ang 2023 and then nakita natin yung mga iba nilang mga ginagawa. Ayan, nagkaroon ng 572k monthly active address na bumabalik sila ngayon. Ang Axie Infinity ngayon is 100k. Kung titingnan nyo, and then magkakaroon ng mga evolution. So pag nagkaroon ng evolution, magkakaroon ng burning, magkakaroon ng ubusan ng Axie. AXS, babalik sa breeding. Bakit? No? Mas titingnan na lang nila, magbi-breed ba kami o bibili kami ng Axie na chop suey. Diba? Ang presyo ng Axie ngayon is nasa 3.4 USD. Axie Infinity. Axie 3.4 USD mga idol. So tingin nyo ba pag nagkaroon ng Evo is 3.4 pa din to? 3.5 na? O magi 3.6 na? Tingin nyo ba pagdating ng Evo, ito pa rin ang price niyan? Ako hindi. Kasi uubusin lahat yan. No? Uubusin lahat yan. At darating sa time na kapag ka naubos na yan at mahal na, no? Nag-i-imbak na ng AXS yan. No? Magbi-breed yan para sa evolution. Ang SLP masusunog kasi combine. Di ba? Magkakaroon ng sunugan. Hindi lang basta lilipad ng RON kasi hindi lang naman Axie Infinity yung use ng RON. Lahat ng papasok sa Ronin network soon magiging gas fee nila is yung RON token. 'Di ba? So nandiyan yan ang staking, ang ganda yan eh. So nakita niyo naman, 'di ba? And then sinabi ni Gios, lahat ng mga makukuha yung reward sa game, wag niyo ibenta. I-stake niyo lang kasi magkakaroon ng airdrop yan soon. No? Nagkaroon ng airdrop ng 2021, I think August. Kasagsagan ng AXS, 8,000 ng AXS nun. Ang daming na airdrop nun. So talagang lahat sila biglang boom, biglang lumipad ang AXS before and then nagbigay sila ng airdrop. Ang daming kumita mga idol. No? Ito, yung word ni Kuko, no? So, sa ngayon, syempre, dapat matuto na tayo. Ano ba crypto? Di ba? May bear market, may bull market. No? Bago ka pumasok, aralin mo. Yun lang yun. Bago ka pumasok, aralin mo, kung natalo ka. Ganun lang yun. Kasi, money mo, rules mo eh. Di ba? Huwag ka maniwala doon sa mga nakikita mong kumikita. Tanungin mo kung bakit. Di ba? Bago ka mag-invest, dapat tanungin mo kung bakit. Tanungin mo kung paano. 'Di ba? Paano ba tumatakbo ang isang cryptocurrency? Dapat tanungin mo 'yon, 'di ba? Ano ba 'yan? Laruan lang 'yan eh. Ay computer games na parang Lobo, Axie Infinity. 'Di ba? Dapat nagtatanong tayo, no? So ayan, tulad ng sinabi ni Kuko Crypto 2 years ago simula na bumaba ang token, nagtrabaho na sila. Kasi yun din ang sinasabi ni ZZ Binance, no? Bear market, build. Gios din, bear market, build. Nire-ready nila
yung bull market ulit, di ba? So ayun, so sa mga galit sa mga ito, sa mga kaila Boss Kuko, sa lahat, no, nasa inyo pa rin yan mga idol, no, kasi una, ang sakit din naman mawalan, di ba? Pero dapat maging responsable tayo doon sa pinag-iinvestan natin, di ba? So wala namang sure ball di ba? Kapag kunyari sinabi sa iyo na bigyan mo ng 50,000, gagawin kong 1 million, yari ka dun. No? Kunyari, pag sinabi niya, mag-invest ka ng 1 million, ipi-50% natin yan. Yari ka dun. Ang daming mga investment scam na hindi lang basta-basta kasi ang dami nagsabi scam ang Axie, di ba? Sinama nila sa scam sa scam platform sa isang scam game, di ba? Pero kung mapapansin nyo, cashback, crypto miners, di ba? Ang dami doon, nagyabang pa lahat, no? Lalo na yung cashback, no? Yung cashback 2022, grabe yun. Ang daming na-scam noon, no? Kumbaga bumili sila ng mga baka noon na worth 50,000 yata o 25,000. Tapos ibabalik yung 25,000 mo or 50,000 mo ng 1 month. Hindi ako naniniwala sa gano'n. No, too good to be true talaga. So ako talaga pinaghihirapan. Parang ako yan, bago ko nakuha yung ito, hindi naman to malaki para sa iba, pero para sa akin malaki yan. No? So, yun lang sa ngayon, KGX, ang payo ko lang, aralin natin lahat ng pinapasok natin. Huwag basta-basta pumapasok nang hindi nagre-research. Ang cryptocurrency ay mabilis ang bagsak, mabilis din ang lilipad. So, volatility lahat, volatile talaga lahat ng coin dito, volatile lahat ng mga makikita nyo dito. So, sobrang bilis ng palitan. Minsan magugulat ka, 5 minutes lang, talagang ubus ka na. No? Katulad ako nung nakaraan, 'di ba, panalo tayo na pinopost natin 'yan sa story natin, nanalo tayo ng 400 USD. Tapos sumubok ako kagabi ng 50 USD na sunog, 'di ba? So pero syempre nagti-take profit tayo kaagad. So yun lang. Yun lang ang mapayo ko sa inyo, aralin niyo lang kung ano yung mga bagay na pinapasok niyo. Huwag pasok ng pasok. No? Yun lang, sa mga gustong pumasok sa BitGet, nandoon yung link natin sa description. Saludo sa lahat, KJX. Kamusta kayong lahat? At yun, pag nagustuhan yung video natin, like and share na lang din, no? Subscribe din kayo, no? Para at least kahit pa paano, makita natin yung mga daily news, no? About BTC, kung nasan na ba sila talaga ngayon.